Agad naman bumunot ng baril si Enteng at itinalaga niya ito kay Tanggol. Nasa harapan si Tanggol, kaya dala ng pagkakakita, dapat tatapusin na ni Enteng ang buhay ni Tanggol. Ngunit bago pa siya makabaril, agad siyang binaril ni Ramon at napahiga ito. Gulat na gulat si Tanggol sa pangyayari at hindi siya makapaniwala. Agad niyang nilapitan si Enteng at napayakap ito. Nagpasalamat si Enteng sa mga lahat ng kanilang pagsasama at humingi ito ng tawad sa pagtraidor sa kanila. Hanggang sa tuluyan, nang nawala ng buhay si Enteng. Hindi makapaniwala si Tanggol, iyak ng iyak. Nandoon ang halo ng galit, sakit at pagkawala ng kanyang kaibigan. Umiiyak na lang ito dahil wala na siyang magagawa, kundi tanggapin na wala na ang mga kanyang kaibigan. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng taumbayan sa lansangan, mga placard na nakataas, mga kamaong nakapuwesto sa himpapawid, at iisang panawagan, patalsikin ang mga gerero. Ramdam ang galit at pagod ng mga tao sa mahabang panahong pang-aabuso. Sa gitna ng kaguluhan, kinausap ng chairman si Tanggol at ipinaalam na hindi na ito simpleng protesta. Isa na itong pag-aaklas ng mamamayan. Sumingit si Commissioner Medina at mariing sinabi na panahon na upang magpakita si Tanggol. Siya ang tunay na nanalo. Siya ang nararapat umupo. Kung hindi siya lalabas ngayon, mawawala ang pagkakataon. Pilit siyang kinumbinsi. Hindi para sa sarili niya, kundi para sa mga taong patuloy na lumalaban para sa kanya. Palindag mga taong nag-aaklas na sila. Kung na lang hinihintay. Lumabas ka na at kunin mo ang pwestong talaga naman para sa'yo. Sa huli, napayuko si Tanggol. Dama ang bigat ng responsibilidad. Nakita niya ang dami ng taong handang masaktan at madamay para lamang maibalik ang tama. Hindi na ito tungkol sa personal na laban. Ito ay laban ng buong lungsod. Sumama siya sa hanay ng mga nagpoprotesta. Habang nagmamartsa sila patungong City Hall, mas lalong lumalakas ang sigawan ng taumbayan. Para sa kanila, salot sa lipunan ang mga gerero at panahon na upang wakasan ang kanilang pamamayani. Sa bawat hakbang ni Tanggol, mas tumitindi ang determinasyon niyang tapusin ang lahat. Pagdating sa City Hall, agad silang hinarang ng mga kapulisan. Nagkatinginan ang magkabilang panig, walang gustong umatras. Ipinahayag ng mga nagpoprotesta na si Tanggol ang tunay na mayor at dapat nang bumaba ang mga gerero. Ngunit hindi nagtagal. Sumiklab ang kaguluhan. Binomba ng tubig ang mga tao, hinampas ng batuta, at ang iba ay tinulak at pinugbog. Sigawan at takbuhan ang pumuno sa paligid. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, hindi umatras si Tanggol. Nanatili siyang nakatayo, handang harapin ang puwersang humaharang sa kanya. Tatanggalin na namin ang pwesto ng mga gerero! Lalaban kami! Sa loob ng City Hall, galit na galit si Jackie. Para sa kanya, desperado na ang mga nagpoprotesta at ginagawa lamang nilang dahilan si Tanggol upang sirain sila. Matatag naman si Roberto. Para sa kanya, hindi nila basta-basta ibibigay ang kapangyarihan. City Hall ang kanilang teritoryo. Kahit anong mangyari, ipaglalaban nila ito hanggang sa huli. Biglang lumabas si Miguelito, hawak ang baril, at walang pag-aalinlangang nagpaputok patungo sa mga taong sumusugod. Nagkagulo ang lahat, ngunit hindi nagpatinag si Tanggol. Bumunot din siya ng baril at gumanti ng putok. Pinipigilan ang mga bodyguard at pulis na nananakit ng sibilyan. Sa gitna ng usok at sigawan, tila naging isang digmaan ang protesta. Ang dating panawagan para sa hustisya ay naging labanan para sa kaligtasan. Nakakita ng pagkakataon si Tanggol na makapasok sa loob. Nakakita siya ng malaking bakal at ginamit itong panangga laban sa mga bala. Tinakpan niya ang mga taong nasa likod niya habang sumusugod papasok. Isa-isang bumabagsak ang mga tauhan ng mga gerero. Ngunit patuloy din ang putok mula kina Roberto. Sa kabila ng lahat, dumarami ang nakapasok na nagpoprotesta. Unti-unting nasusukol ang kampo ng mga gerero. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Marites si Jackie. Hindi na niya napigilan ang galit at pinaghahampas ito ng kahoy. Ngunit mabilis na nakabawi si Jackie at nabaliktad ang sitwasyon. Sinakal niya si Marites. Halos mawalan ito ng hininga. Samantala,
Nagkaharap sina Tanggol at Miguelito. Sunod-sunod ang suntok ni Miguelito, ngunit hindi nagpatalo si Tanggol. Gumanti siya, ipinakita ang kanyang lakas at determinasyon. Ang kanilang laban ay hindi lamang pisikal. Ito ay sagupaan ng dalawang paniniwala. Sa kabilang bahagi ng gusali, nadatnan ni Rigor si Ramon na mag-isa. Hindi nag-aksaya ng oras si Rigor at agad sumugod. Ngunit mabilis si Ramon, nakailag siya at nakabawi ng suntok at sipa. Saglit na nawala ng balanse si Rigor, ngunit nakakuha pa rin ito ng baril. Nagpalitan sila ng putok sa makipot na pasilyo. Hanggang sa isang maling galaw, napahiga si Ramon sa sahig. Sa ibabaw niya, nakatutok ang baril ni Rigor. Isang hakbang na lang at matatapos na ang lahat. Sa main hall, bumagsak si Tanggol matapos hampasin ni Miguelito ng kahoy. Agad dumating si Roberto at pinagtulungan nila ito. Hawak ni Miguelito ang mga braso ni Tanggol habang sunod-sunod ang suntok ni Roberto. Sa huli, mahigpit siyang hinawakan ni Miguelito at inutusan si Roberto na sakalin siya. Ngunit hindi pa iyon sapat para kay Roberto. Kinuha niya ang baril at itinapat ito sa noo ni Tanggol. Walang kalaban-laban si Tanggol sa sandaling iyon. Sa gitna ng sigawan, putukan at kaguluhan, tila huminto ang oras, isang maling galaw lamang at magbabago na naman ang takbo ng kanilang laban. Sa gitna ng kaguluhan sa City Hall, naging malinaw na ang laban ay hindi na lang tungkol sa pwesto, kundi tungkol sa kapangyarihan at paninindigan. Ang protesta ng taumbayan ay nauwi sa madugong sagupaan at sa bawat putok at suntok, mas lumantad ang desperasyon ng mga gerero na kumapit sa kanilang posisyon. Para kay Tanggol, ang pagharap niya sa kanila ay hindi lang para mabawi ang pagkamayor, kundi para ipaglaban ang mga taong naniniwala sa kanya. Kahit nakatutok ang baril sa kanyang ulo, hindi natitinag ang kanyang paninindigan. Samantala, ipinakita ni Miguelito at Roberto na handa silang gumamit ng dahas para manatili sa kapangyarihan. Sa huli, isang bagay ang malinaw, kahit ano pa ang mangyari kay Tanggol sa sandaling iyon, hindi na mapipigilan ang galit at pagkakaisa ng taumbayan. At ang laban na ito ay hindi na lamang para sa isang tao, kundi para sa buong bayan. Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa susunod na kwento.